Again, thank you very much sa ating Police Colonel Manansi Muari, ang Chief of Salam Police Center, Camp Crame. Maraming salamat sa iyo sa iyong walang sawang pagpapaulak sa aming mga request. And thank you very much. And dumako naman tayo sa ating Islamic Awareness or Da'wah. Ispag Caloocan City President, Paumanhin, kung nakatawag ko ito, my brother, Sheikh Omar Sudia, Sheikh, pinagyan ka namin dito sa entablado. Paumanhin, kung na nakatawag, palatahobal, palilakan maskura, brother, Sheikh Omar Sudia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah. Amma ba'd. In the name of God, Allah, the most gracious, the most merciful, all praise is due to Allah, the sustainer and cherisher of the world. May the peace and blessing of Allah be upon his last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Brothers and sisters, Muslim and Christian, allow me to greet you with the universal greetings of all the prophets, from Prophet Adam, Abraham, David, Solomon, Moses, Jesus Christ, Muhammad, peace be upon them all. Shalom Alaikum in Hebrew, which is the language of Musa alayhi salam, of Moses. Salam Alaikum in Aramaic, which is the language of Jesus, and Assalamu Alaikum in Arabic, which is the language of Muhammad, peace be upon them all. Which means, kapayapaan naway sumasa inyong lahat. Our guest of honor, Police Colonel Mamang Arif, sir. Major Segundino Bulan, with the representative of Police Captain Joan Velamam, and Honorable Barangay Captain Elias Bautista, sir, Barangay Captain of 173, and Barangay Captain Romeo Rivera, na umalis niya siya. And of course, our very own Ustad Kamal Sabdullah, the national spokesperson of ISPAG, brother, sir, and our very own Engineer Omar Banaad, ISPAG NCR President and General Secretary of ISPAG, sir, and Honorable Ricky Kalunan, the Homeowner President of Hillcrest Subdivision, sir, at lahat-lahat ng mga kapatid, members ng ISPAG at mga bisita natin. Mr. Chairman, Sheikh Jamaldil Badal, magandang umaga pa rin, magandang umaga sa inyong lahat. Karangalan ko po na nakatayo dito po sa harapan nyo, although sa katunayan mga kapatid ay merong mas higit na qualified na magsalita rito sa atin. Nandiyan si Ustad, si Alim, si Alim Dawood, at mga scholars natin. Ganun pa man ay nabigyan ako ng
ika ay part dito na magsalita, kaya pagsikapan po natin, no? Na ang ating tatalakayin ngayon ng konti ay ito po yung Islamic awareness or Muslim cultural religious sensitivity. Kaya, bakit natin ginawa ito mga kapatid? Upang malaman natin ang tamang turo, tamang aral o information tungkol po sa mga Muslim at Islam upang maalis ang maling mga haka-haka o konsepto sa mga Muslim. Kasi yung stereotype na ang mga Muslim daw ay terorista, sila yung mga anti-Kristo, mga pagano, and etc. So, ang ganitong pamamaraan ay para malinawan at magkaroon ng linaw nito at ang magiging resulta nito, mga kapatid, ay mabubuo ang respeto ng bawat isa. Kapag ikaw at ako'y tayo ay merong respeto ng bawat isa, ang resulta nito ay peace, kapayapaan. At kung may kapayapaan, of course, ang susunod na ngayon na ma-develop at magkakaroon yung tinatawag na development, kaunlaran, na yan po ang hinahangad ng bawat isa sa atin. Kaya, bigyan niyo po ako ng konting panahon para magbigay ako ng konting ikangay mensahe at talakayin natin ang tinatawag na Islamic terminology. Una, ano ang Islam? Lima ng Islam. Ano ang Islam? Para magkaroon tayo ng idea, lalo na sa mga hindi pa Muslim. Alam niyo po itong words na ito na Islam ay Arabic ito na hinamon po sa root word na salam. Na ang kahulugan po nito ay peace o kaya yung kapayapaan. Kaya gusto mong manalangin o magsala, nasa iyo. Gusto mo kilalanin siya o hindi, nasa iyo. Meron tayong pinatawag na freedom. Kalayaan na binigay sa ating tagapaglikha natin. Yan ang pananagutan natin sa akin sa Day of Judgment. Kaya merong araw ng paghulugo. Nakita mo pa kami? Kaya nakita nyo, lahat po ng mga propeta ngayon ay sumusunod sa utos ng Diyos natin. Kaya sila lahat ay mga Muslim. Alam niyo ba kung ilang ang propeta ay pinadala ng Diyos natin sa kasaysayan ng tao? 120,000 prophet and messengers. Sila lahat ay sumusunod sa utos ng tagapaglikha natin. Kaya tingnan niyo si Jesus Christ is the upon him, mga kapatid. Para lang makita niyo kung gaano maganda itong Islam. Hindi niya pangalan ang Jesus Christ. Hindi yan ang tunay na pangalan ni Jesus Christ. Dahil when Jesus Christ, American name, English name, American ba siya? Kung tawagin naman natin Jesus Cristo, ay pa-Espanyol, hindi naman siya Kastila, o kaya Jesus Cristo, Tagalog, hindi naman siya Pilipino. Siya po ay ipinanganak saan? Sa Jerusalem, Bethlehem, sa Arab Peninsula. Kaya alam niyo ang pangalan niya, kapatid? Siya, si Isa Al-Masih Ibn Maryam. Yan po ang kompletong pangalan ni Jesus Christ. Ulitin natin, Isa Al-Masih Ibn Maryam. Ang kanyang nanay, hindi Virgin Mary o kaya Maria. Ang tunay na pangalan, ang kompletong pangalan ng nanay niya, siya si Maryam Ibn Imran. Very informative, ano po? Dito lang tayo nakarating na ganito pala ang kompletong pangalan ni Jesus Christ. Dapat natin malaman. Bakit? Tingnan mo, kung first time lang ang gagamitin mo sa cheque mo at mag-withdraw ka. Ay sasabihin tayo ng bangko, ano ka ba? Nanduloko ka? Kaya kailangan kompleto ang pangalan ni Jesus Christ, peace be upon him. Yun po. Okay. Now, makikita niyo kapatid,
na dito ay sinabi ng Diyos natin. Sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayo na nananampalataya, matakot kayo sa pamamagitan ng pagsunod niyo sa utos ng tagapaglikha at sumunod kayo ng umiwas sa mga pinagbabawal niya. At huwag, sabi niya, tinagin ha, at huwag na huwag kayong mamatay na hindi Muslim. Yan ang warning niya. Huwag kayong mamatay na hindi sumusunod sa kanya. Bakit? Dahil alam niya yung nilikha niyang jahanam o impyerno ay napakatinding paghahalin. Ayaw niya na mapunta tayo doon. Kaya sabi niya, huwag kayong mamatay na hindi Muslim. At sinabi niya na kailangan mamatay tayo ng Muslim dahil alam niya kung gaano maganda ang paraiso o Jannah na ginawa niya para sa atin. Kaya makikita niyo kapatid, siya ang nagbigay ng warning, siya ang nagbigay ng pangalan sa sino mang nilalang na sumusunod sa utos niya. Ito po'y karangalan na tawagin kang Muslim. Sino si Allah? Allah mga kapatid, akala nila ang Allah ay pangalan o Diyos lang ng mga Muslim. Hindi po. Si Allah ay Diyos natin lahat, maniwala ka sa Kanya o hindi. Sabagay, wala pong pagkakaiba. Ito, walang pagkakaiba. Yung tinatawag ng Diyos o Lord o kaya Panginoon na siya yung tagapaglikha, siya yung nagsusustento ng lahat ng pangangailangan natin. Wala pong pagkakaiba yan. Basta isipin natin at alam natin na siya yung lumikha sa atin. Bakit nga ng mga Muslim ay pinapanatiling tawagin siyang Allah? Sapagkat siya mismo ang nagbigay ng pangalan niya. Sabi niya, Inni alallahu Rabbul Alamin. Ako si Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Kaya kung binigay niya yung pangalan niya yun, tawagin natin siyang Allah. Ibinigay pa niya, sabi niya, Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'abudni wa'atim salalil dikri. Sa Tagalog ay katotohanan, sabi niya Allah. Ako si Allah. Liban sa akin ay wala ng ibang Diyos. Magsagawa kayo ng palagiang pagdarasal o sala bilang pag-alaala niyo sa akin. Kaya makikita niyo ang mga Muslim, mga kapatid, 5 beses nagdarasal yan sa isang araw bilang palagiang pagdarasal sa Diyos natin. Kaya makikita niyo mga kapatid, na ano ba ang konsepto ni Moses sa Diyos noong panahon niya? Siya ay nagsabi, Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Talagang yung isang Diyos. Noong panahon ni Jesus Christ, ano yung konsepto niya sa Diyos? Sabi niya sa wikang Aramaic, Shamay Israelo, Adonai Ilahino, Adonai Echad. Aramaic ko yun. Sa wika natin, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon natin Diyos ay isa. Ano naman ang konsepto ni Muhammad Pasbiapanwin tungkol sa Diyos? Alam niyo, nung tinanong siya, ay hindi siya sumagot agad. Bakit? Illiterate siya. Isulat ang pangalan niya ay hindi niya alam. Nag-aantay siya ng wahid o revelasyon. Mayat maya dumating at sinabi, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ano mo sa Tagalog? Sabihin mo nga, Muhammad, sa mga tao, ako ay ahad. Sabi niya Allah, ako ay nag-iisa. Hindi ako binubuo ng 3 persona. You see? Pag sinabi natin dito sa Islam, mga kapatid sa mga Muslim, pag sinabi ng isa, absolutely isa. Kasi wala naman siguro isang bansa na 3 ang presidente. Kung meron kaya, ano yung nangyari sa atin? Di ba magkakagulo? Si Barangay Set, kung meron 3 kayong barangay captain dito, magkakagulo na po. O, ito po. Pagkatapos gano'n ang konsepto natin sa Diyos, 3 Diyos, ay naku, hindi po pwede. Kaya, nilinaw niya sa atin na ahad, ako ay nag-isa. Nakita niyo kapatid? Sabi niya, Allahu samad, ako ay asaman.
wala akong pangangailangan. Kahit hindi nyo ako tatanggapin, ika, ay hindi mababawasan ang ating pagiging Panginoon. Sabi ng Allah. At siya ay asamad, wala siyang pangangailangan. Kasi hindi siya nagpapahinga, hindi siya inaatok, hindi siya namamatay. You see? Yan ang katangian ng Diyos natin. Pagkatapos sinabi niya, sabi niya, lam yalid, walang yulad. Sa Tagalog po, hindi po ako sabi niya, hindi ako nagkakaroon ng anak. Medyo controversial ito ba, ano? Dahil si Jesus Christ pinanganak na walang tatay pero may nanay, si Virgin Mary. Well, alam niyo ba na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Pwede siyang lumikha ng tao sa iba't ibang pamamaraan. Tignan niyo ha, nilikha niya yung tatay natin si Adan. Walang tatay, walang nanay. Was imposible yun ang paglikha. Pangalawang paglikha niya, nilikha niya si Eva, yung nanay natin. Walang nanay pero may tatay. Si Eva po ay galing sa tadyang ni Adan. Galing sa lalaki. Pangatlo, pwede siya lumikha ng tao. Walang nanay, walang tatay pero may nanay. Sino po ang halimbawa nilikha niya? Si Jesus Christ. Siya ay pinanganak sa pamamagitan ni Virgin Mary. You see? Pero alam naman yun sa technology, kahit wala ng lalaki, pwede lang magbuntis yung babae, di ba? Test tube baby. Di ba po? Ha? Napakadali lang pala siya, ano yan? Huwag pwede magbuntis yung babae na wala ng lalaki. Ibon. Pang-apat, pwedeng lumikha ng Diyos natin ng merong tatay at merong nanay. Sino sila? Tayo po. Galing po tayo sa similya ng tatay at nanay natin. Kaya makikita niyo mga kapatid, na yan ang Diyos natin, si Allah subhanahu wa ta'ala, at sana siya ang kilalanin natin Diyos. Siya ang lumikha kay Adan, siya ang dinadasalan ni Jesus Christ sa gumagawa ng milagro, siya ang pumili sa panghuling propeta na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. So lastly, sino si Propeta Muhammad? Para magkaroon tayo ng idea. Si Propeta Muhammad, mga kapatid, ay pinsan niya ng malayo ni Jesus Christ. Magpipinsan, magkakamag-anak, dahil si Jesus Christ is beyond him at saka si Muhammad, si Moses, David, Solomon, ang lolo nila ay si Propeta Abraham. Kaya na tinugurian ni Propeta Abraham na the father of all the prophet. Kaya magkamag-anak yan si Jesus Christ at saka si Muhammad. Si Propeta Muhammad ay illiterate. Nung siya ay nagkaedad ng 40 years old, nakatanggap siya ng revelation. See? First